So, ano 'tong brain atrophy o yung cerebral atrophy? So, ito yung, ah, loss of neurons and, loss of connections between neurons. So, yung mga may cerebral palsy, dementia, at kung nagkaroon kayo ng infectious diseases, yon pwede kayong magkaroon ng brain o cerebral atrophy. Well, kasi yung hindi kayo makagalaw, di ba? Kasi maraming mga terms na hindi na i-explain further ng mga doktor dahil baka hindi natin maintindihan. Pero kasi yung pag sinabi mong neurons, nerves yan eh. Mula sa utak hanggang sa buong katawan ng tao, may mga nerves yan. Yan yung nagtatransmit ng electronic signals para tayo makakilos. So kung magkaroon tayo ng brain atrophy, nawawala yung connection. So nahihirapan tayong ikilos yung ibang parte ng katawan natin dahil doon. Hindi natin maikilos o kaya pag diniinan, masakit. So yun yung number one manifestation na napanood ko lang to kay yung kay Manghihilot Titat Vlog. Kasi tinherapy ngayon, at least may pagbabago dahil napitik niya yung mga neurons, parang nagkaroon ng yung electronic signals bumabalik. So yun. So ito pa pala yung isa sa aspect ng aking disability na kailangan kong malaman. Kasi siguro dun sa severe, mild lang naman ako. Pero kahit na, kahit sabihin mo mild, posible pa rin ako magkaroon. Huwag naman sana. So, yun lang po.